Mother Tongue, Quarter 2, Week 1 to 2. Teacher Jazz Patio. Abangan ang dulo ng video dahil pumili ako ng mga comments na mula sa inyo. Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Jazz Patio, ang gurong laging alerto na makakasama nyo sa inyong pagkatuto. Kaya halika na, mag-aral na tayo! Pag-aaralan natin ngayon ang Mother Tongue, Quarter 2, Week 1 to 2. Ito ay tungkol sa pagtukoy sa panghalip panao at paari. Mga dapat tandaan. Una, ihanda ang inyong lapis at papel upang makasabay ka sa ating leksyon. Naihanda nyo na ba ang inyong lapis at papel, mga bata? Mahusay! Pangalawa, ihanda ang inyong module at buksan ito sa pahina 6. Narito ang Mother Tongue module. Ito naman ang pahina 6. Nabuksan nyo na ba, mga bata? Magaling! Pangatlo, gamitin ang mata at tenga upang maunawaan ang ating leksyon sa araw na ito. Bago tayo magsimula ng ating leksyon, halika, umawit muna tayo. Mga bata, halina't mag-aral tayo upang tayo ay lalo pang matuto. Maganda na nga kayo. Halina at mag-aral na tayo. Ibukas ang ating isip. Ituon ang mga mata nyo. Makinig ang mga tenga nyo dito. Dapat tayo ay lagi ng alerto. Mga bata, halina't mag-aral tayo upang tayo ay lalo pa matuto. Maganda na nga kayo. Halina't mag-aral na tayo. Hayan, handa na tayo ngayong mag-aral. Natutuhan mo noong nakaraang markahan ang tungkol sa pangalan. Ang mga ito ay pangalan ng tao, bagay, lugar, hayop, at pangyayari. Ngayon ay pag-aaralan mo naman ang tungkol sa panghalip. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang natutukoy mo ang mga halimbawa ng panghalip panao at panghalip paari. Ang panghalip ay bahagi ng pananalita. Ito ay salitang panghalili o pamalit sa pangalan. Halimbawa ng pangalan: si Anthony ay mabait. Si Anthony ay magalang. Makikita na ang pangalang Anthony ay inulit sa dalawang pangungusap. Upang maiwasan ito, maaaring gumamit ng panghalip katulad nito. Halimbawa ng panghalip: si Anthony ay mabait. Siya ay magalang. Mapapansin na ang pangalang Anthony ay nagkaroon ng kapalit o kahalili. Ito ay ang salitang siya na tumutukoy rin naman kay Anthony. Halimbawa ng panghalip: si Anthony ay mabait. Siya ay magalang. Ang isang uri ng panghalip ay tinatawag na panghalip panao. Nangangahulugan ito na pamalit para lamang sa tao. Ang mga halimbawa nito ay mababasa sa ibaba. Naiiba ang gamit nito ayon sa kailanan o bilang. Ginagamit ang mga salitang ako, ko, akin, kita, ka, iyo, mo, siya, kanya, at niya kapag iisa ang tinutukoy. Halimbawa,
Kay Roxanne ang lapis na ito. Sa kanya ang lapis na ito. Ginagamit ang salitang atin at natin kapag dalawa ang tinutukoy. Maaari rin ito sa maramihan. Halimbawa, kay Eugene at kay Ray ang mga pagkain ito. Sa atin ang mga pagkain ito. Ginagamit ang mga salitang inyo, kayo, ninyo, sila, kanila, at nila kapag marami ang tinutukoy. Maaari rin ang mga ito sa dalawahan. Halimbawa, sina Angie, Fe at Mabel ay mga kaibigan ko. Sila ay mga kaibigan ko. Ang ilan sa mga panghalip na binanggit ay maaaring nagpapahayag ng pag-aari, pagmamay-ari, o pag-aangkin. Ang mga ito ay tinatawag na panghalip na paari. Ang mga halimbawa nito ay akin, ko, amin, atin, namin, natin, mo, iyo, ninyo, inyo, niya, kaniya, nila, at kanila. Tingnan ang mga halimbawa kung paano ang mga ito ginagamit sa pangungusap. Halimbawa, sa bata ang module na ito. Sa akin ang module na ito. Halimbawa, ang bahay na ito ay pag-aari ng tatay, nanay, at mga kapatid ko. Ang bahay na ito ay pag-aari namin. Halimbawa, iyon ang paaralan ni June. Iyon ang paaralan ko. Halimbawa, kay Lenny ang bag. Sa kanya ang bag. Halimbawa, pag-aari nina Aling Josie, Mang John, Jelay at Joshua ang bahay. Pag-aari nila ang bahay. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Tukuyin ang panghalip panao na ginamit sa bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Tukuyin ang panghalip panao na ginamit sa bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang. Ako si Jennifer. Ako ay mahilig umawit. Uulitin ko mga bata. Ako si Jennifer. Ako ay mahilig umawit. Pangalawang bilang. Si Manny ay masunurin. Siya rin ay maaasahan sa mga gawaing bahay. Uulitin ko mga bata. Si Manny ay masunurin. Siya rin ay maaasahan sa mga gawaing bahay. Pangatlong bilang. Magmahalan ang magkakapatid. Magtulungan din kayo. Uulitin ko mga bata. Magmahalan ang magkakapatid. Magtulungan din kayo. Pang-apat na bilang. Maglalaro sina Albert, Kate, at Arnel. Sila ay magtatago-taguan. Uulitin ko mga bata. Maglalaro sina Albert, Kate, at Arnel. Sila ay magtatago-taguan. Panlimang bilang. Marami pa rin ang nagkakasakit. Kailangan natin na mag-ingat. Uulitin ko mga bata. Marami pa rin ang nagkakasakit. Kailangan natin na mag-ingat. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Tukuyin ang panghalip na paari na ginamit sa bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Tukuyin ang panghalip na paari na ginamit sa bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang.
Ang tinapay na ito ay binili ko sa tindahan. Uulitin ko mga bata. Ang tinapay na ito ay binili ko sa tindahan. Pangalawang bilang. Sa inyo pala ang bahay na iyon. Napakaganda at napakalinis ng bahay. Uulitin ko mga bata. Sa inyo pala ang bahay na iyon. Napakaganda at napakalinis ng bahay. Pangatlong bilang. Kay Sheena ang sapatos na ito. Sa kanya rin ang kulay asul na tsinelas. Uulitin ko mga bata. Kay Sheena ang sapatos na ito. Sa kanya rin ang kulay asul na tsinelas. Pang-apat na bilang. Sa iyo ibinigay ni Lola ang krayola. Uulitin ko mga bata. Sa iyo ibinigay ni Lola ang krayola. Panlimang bilang. Ingatan ang mga module na ipinahiram sa atin. Uulitin ko mga bata. Ingatan ang mga module na ipinahiram sa atin. Minsan ay pinaiikli ang mga salitang kasama ng panghalip. Ang mga halimbawa nito ay ako ay, ako'y, sila ay, sila'y, sa akin, sakin, sa iyo, sayo. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Tukuyin kung tama o mali ang pagpapaikli ng mga salita. Isulat ang tama kung oo at mali kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Tukuyin kung tama o mali ang pagpapaikli ng mga salita. Isulat ang tama kung oo at mali kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang. Tayo ay dapat manatili sa loob ng bahay. Tayo'y dapat manatili sa loob ng bahay. Tama o mali? Uulitin ko mga bata. Tayo ay dapat manatili sa loob ng bahay. Tayo'y dapat manatili sa loob ng bahay. Tama o mali? Pangalawang bilang. Sa amin ang mga nakasampay na damit. Sa amin ang mga nakasampay na damit. Tama o mali? Uulitin ko mga bata. Sa amin ang mga nakasampay na damit. Sa amin ang mga nakasampay na damit. Tama o mali? Pangatlong bilang. Ako ay masipag. Ako'y masipag. Tama o mali? Uulitin ko mga bata. Ako ay masipag. Ako'y masipag. Tama o mali? Pang-apat na bilang. Sa iyo ba ang lapis na ito? Sa iyo ba ang lapis na ito? Tama o mali? Uulitin ko mga bata. Sa iyo ba ang lapis na ito? Sa iyo ba ang lapis na ito? Tama o mali? Panlimang bilang. Sila ay nagtatawanan. Sila'y ay nagtatawanan. Tama o mali? Uulitin ko mga bata. Sila ay nagtatawanan. Sila'y ay nagtatawanan. Tama o mali? Gawain sa pagkatuto bilang 4. Ibigay ang pinaikling panghalip na hinihingi sa bawat bilang. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Ibigay ang pinaikling panghalip na hinihingi sa bawat bilang. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang. Sa akin. Sa akin. Ano ang pinaikling panghalip ng sa akin? Kung ang inyong isinagot ay sakin, sakin, kayo ay tama. Sagutan nyo naman ang mga natitira pang bilang. Pangalawang bilang. Siya ay. Siya ay.
Pangatlong bilang, kami ay. Kami ay. Pang-apat na bilang, sa kanila ay. Sa kanila ay. Panlimang bilang, sa atin. Sa atin. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Tukuyin kung tama o mali ang gamit ng panghalip na may salungguhit. Lagyan ng check kung tama, lagyan naman ng X kung mali ang pagkakagamit. Gawin ito sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Tukuyin kung tama o mali ang gamit ng panghalip na may salungguhit. Lagyan ng check kung tama, lagyan naman ng X kung mali ang pagkakagamit. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang, ako ay nag-aaral bumasa. Ako ay nag-aaral bumasa. Check o X. Kung ang inyong sagot ay check, kayo ay tama. Tama ang pagkakagamit sa panghalip na ako. Pangalawang bilang, siya ang aso na alaga ko. Mahal ko siya. Check o X. Uulitin ko mga bata. Pangalawang bilang, siya ang aso na alaga ko. Mahal ko siya. Check o X. Pangatlong bilang, mahal ni Ana ang mga magulang niya. Check o X. Uulitin ko mga bata. Mahal ni Ana ang mga magulang niya. Check o X. Pang-apat na bilang, masaya ang nilang pamilya. Madalas na sila'y nagkwekwentuhan. Check o X. Uulitin ko mga bata. Masaya ang nilang pamilya. Madalas na sila'y nagkwekwentuhan. Check o X. Panlimang bilang, kasama ko sa bahay ang nanay at tatay ko. Sila ang nagtuturo sa akin ng mga aralin. Check o X. Uulitin ko mga bata. Kasama ko sa bahay ang nanay at tatay ko. Sila ang nagtuturo sa akin ng mga aralin. Check o X. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Piliin ang panghalip na angkop sa pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Piliin ang panghalip na angkop sa pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, mahal ko ako ng nanay at tatay ko. Uulitin ko mga bata. Mahal ko ako ng nanay at tatay ko. Kung ang inyong sagot ay ako, tama ang inyong sagot. Mahal ako ng nanay at tatay ko. Pangalawang bilang, pinaghahati-hatian namin ang mga pagkain. Uulitin ko mga bata. Pinaghahati-hatian namin ang mga pagkain. Pangatlong bilang, sinusunod namin ang pinag-uutos ng mga nakakatanda sa amin. Uulitin ko mga bata. Sinusunod namin ang pinag-uutos ng mga nakakatanda sa amin. Pang-apat na bilang, nagpapaalam kami sa kanilang dalawa kapag nais naming maglaro. Uulitin ko mga bata. Nagpapaalam kami sa kanilang kanilang dalawa kapag nais naming maglaro.
Panlimang bilang. Tumutulong din kami sa sila, kanila, sa mga gawaing bahay tulad ng pagwawalis ng mga kalat. Uulitin ko mga bata. Tumutulong din kami sa sila, kanila, sa mga gawaing bahay tulad ng pagwawalis ng mga kalat. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Punan ng tamang panghalip ang bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Punan ng tamang panghalip ang bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang. Ako si Mac, taga Kalamba. Makasaysayan ang patlang lugar. Uulitin ko mga bata. Ako si Mac, taga Kalamba. Makasaysayan ang patlang lugar. Pangalawang bilang. Dito isinilang ang kinikilala patlang na pambansang bayani. Uulitin ko mga bata. Dito isinilang ang kinikilala patlang na pambansang bayani. Pangatlong bilang. Patlang ay si Dr. Jose P. Rizal. Siya ang nagwika na tayo ang pag-asa ng bayan. Uulitin ko mga bata. Patlang ay si Dr. Jose P. Rizal. Siya ang nagwika na tayo ang pag-asa ng bayan. Pang-apat na bilang. Pepe ang tawag sa patlang. Uulitin ko mga bata. Pepe ang tawag sa patlang. Panlimang bilang. Kilala patlang rin ba siya? Kung hindi pa, simulan mo magtanong sa iyong mga kasama. Uulitin ko mga bata. Kilala patlang rin ba siya? Kung hindi pa, simulan mo magtanong sa iyong mga kasama. Natutuhan mo sa aralin na ito ang tungkol sa panghalip, P, patlang, patlang, A, patlang. At panghalip na P, patlang, A, patlang, patlang. Ginagamit ang panghalip bilang pamalit o panghalili. Ang panao ay para sa T, patlang, patlang. Ang paari naman ay nagpapakita ng pagmamay-ari, pag-a, patlang, patlang, G, patlang, patlang, N, o pag-aari. Nawa ay marami kayong natutunan ngayong araw na ito. Samahan niyo ako muli sa mga susunod pang mga video mga bata. Muli, ako si Teacher Jazz Patio, ang gurong laging alerto na nakasama nyo sa inyong pagkatuto. Hanggang sa muli natin pagkikita mga bata, paalam! Narito ang ilan sa mga comments na napili ko mula sa inyo. Thank you po, Teacher Jazz. Marami po akong natutunan. Maraming salamat po. From Jofelyn Garcia. Thank you po, ma'am. From Anthony Natividad. Salamat sa video na sa pag-aaral ko ay grade 3. Salamat po, ma'am. Sana gumawa ka pa ng mga videos. At thank you, Teacher Jazz Patio. Magaling ka gumawa ng video. Thanks po. From J. Cloud Locop.